driving and I hit a pole and flew out the front window and landed on my head. Damn, show everybody what happened. God damn, that's crazy though. 10 mga tao na nakasurvive sa mga nakakakilabot at nakakatakot na pangyayari. Kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. May mga sitwasyon at pangyayari sa ating buhay na talaga namang nakakatakot, pero wala pa yan. Dahil maniwala ka man o sa hindi, ay may mga tao na mas matindi pa ang naging sitwasyon kesa sa dinanas mo. Pero sino-sino sila? At anong kahindik-hindik ang nangyari sa kanilang buhay? At paano sila nakaligtas dito? At yan ang ating aalamin. Number 1, Aaron Ralston. Si Aaron Ralston ay isang Amerikanong hiker at engineer na nakilala sa kanyang kahangahangang kwento ng pagsubok at pagkaligtas matapos maipit ang kanyang braso sa isang bato habang nagha-hiking sa Blue John Canyon sa Utah noong April 26, 2003. Habang nag-iisa sa makitid at mapanganib na parte ng canyon, biglang bumagsak ang isang malaking bato na kung saan naipit ang kanyang kanang braso at siya'y natrap sa loob ng 5 araw. Wala siyang paraan upang humingi ng tulong at limitado ang kanyang pagkain at tubig na unti-unti niyang tinipid sa loob ng mahabang oras ng pagka-stranded. Dumating siya sa punto ng matinding kawalan ng pag-asa. Kaya't sa ika-5 araw, matapos ang matinding hirap ng gutom at uhaw at ang takot na hindi na makakabalik, nagdesisyon siyang putulin ng sarili niyang braso gamit ang maliit at mapurol na multitool na dala niya. Ang matinding determinasyon ni Ralston at ang hindi matatawarang lakas ng loob ang nagtulak sa kanya upang isagawa ang halos imposibleng paraan ng kaligtasan. Matapos maputol ang braso, naglakad pa siya ng mahigit 8 miles pababa ng kanyon bago siya matagpuan at nailigtas ng isang helicopter. Ang kanyang karanasan ay puno ng determinasyon at ang hindi matitinag na pagnanais na mabuhay kahit sa harap ng hindi maipaliwanag na hirap. Mula noon, patuloy na naging inspirasyon si Ralston para sa marami sa pamamagitan ng kanyang mga pagsasalaysay sa aklat na Between a Rock and a Hard Place at ang pelikulang 127 Hours na hango sa kanyang sariling karanasan. Gayunpaman, hindi siya natigil sa pag-hiking kundi itinuloy pa rin ang kanyang pagmamahal sa kalikasan at outdoor adventures na nagpapakita ng kanyang di matitinag na espiritu at pananampalataya sa kakayahang makaligtas at magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Number 2, Stella Maris Rugby Team. Ang Stella Maris Rugby Team na mas kilala bilang Old Christians Club ng Montevideo, Uruguay, ay nakaranas ng isa sa mga pinaka-hindi kapani-paniwalang kwento ng kaligtasan matapos bumagsak ang kanilang eroplanong sinasakyan sa Andes Mountains noong October 13, 1972. Ang insidente ay tinawag na The Miracle of the Andes na kung saan 45 na pasahero kasama ang rugby team at kanilang mga kaibigan at pamilya ang sumakay sa Flight 571 patungo sa Chile para sa isang laro. Subalit dahil sa masamang panahon at pagkakamali ng navigation, bumagsak ang eroplano sa isang matarik at nagyayelong bahagi ng kabundukan. Sa kasawiang palad, maraming namatay agad sa pagbagsak at sa mga sumunod na araw dahil sa matinding lamig, kakulangan ng pagkain at sa mga sugat. Samantala sina Nando Parado at Roberto Canesa na ilan sa mga nakaligtas ay naging mapait na hamon ang pag-survive sa matinding kondisyon ng kalikasan. Walang sapat na pagkain o kagamitan para magpatuloy kaya't napilitan ang mga natira na kumain ng laman ng mga nasawing kasama upang hindi sila magutom at upang mabuhay pa. Nadesisyon na mabigat para sa kanila ngunit pinatunayan nito na matindi ang kanilang kagustuhan na mabuhay pa. Matapos ang 72 days ng pagkakakulong sa malupit na yelo ng Andes, nagdesisyon si Parado at Canesa na tumawid ng bundok upang humanap ng tulong. Sa loob ng 10 araw ng masalimuot at mapanganib na paglalakbay, sa wakas ay nakatagpo sila ng mga magsasaka na tumulong sa kanila na makontak ang mga autoridad. Ang rescue team ay agad naman na bumalik upang mailigtas ang iba pang nakaligtas na nagwakas sa halos 3 buwan nilang pagdurusa. Ang karanasan ng Stella Maris Rugby Team sa Andes ay kwento ng matinding determinasyon at sakripisyo na nagbigay inspirasyon sa buong mundo. Ang mga nakaligtas ay nagpatuloy sa kanilang buhay na may daladalang di matatawarang pananaw at kasaysayan ng kaligtasan at pagkakaisa. Hindi nagtagal, isinulat ni Parado ang kanyang karanasan sa aklat na Miracle in the Andes at naging inspirasyon ito para sa pelikulang Alive. Ang kanilang kwento ay simbolo ng lakas ng loob ng tao sa harap ng mga imposibleng pagsubok at hanggang ngayon, nananatili itong patunay sa kakayahan ng tao na malampasan ang kahit na pinakamatinding hamon ng buhay. Number 3,
Truman Duncan. Si Truman Duncan ay isang American Railway switchman na nakaligtas sa isang halos imposibleng pangyayari noong June 2006 nang maipit ang kanyang katawan sa ilalim ng isang gumagalaw na tren. Sa isang malagim na aksidente habang siya ay nagtatrabaho sa isang railway sa Texas, nadulas si Duncan mula sa isang platform at nahulog sa railway na kung saan ang kanyang katawan ay nahatak papasok sa ilalim ng tren at nadurog ang kanyang baywang hanggang pababa. Sa kabila ng matinding pinsalang natamo mula sa pagkakahiwa ng kanyang katawan sa ibaba at ang pagkawala ng malaking bahagi ng dugo, ay nanatiling matatag at mulat si Duncan. Dahil sa kanyang pagnanais na mabuhay, nagawa pa niyang humingi ng tulong gamit ang kanyang sariling cellphone habang duguan na nagbigay sa kanya ng oras upang manatiling nakadilat at buhay sa kabila ng halos imposibleng sitwasyon. Ang kanyang matinding determinasyon kasama ang mabilis na pagtugon ng mga paramedics at kakayahan ng mga doktor ang nagdala sa kanya sa kaligtasan. Dumating ang rescue team matapos ang mahigit 45 minutes na paghihintay ni Duncan at isinailalim siya sa sunod-sunod na masalimuot na operasyon upang matakpan ang kanyang mga sugat at masagip ang kanyang buhay. Sa kabuuan, sumailalim si Duncan sa mahigit 20 na operasyon, kabilang ang pagputol sa kanyang mga binti at muling pagtahi ng kanyang natitirang katawan. Sa kabila ng kanyang physical condition, nanatili ang tibay ng loob at positibong pananaw ni Duncan na naging inspirasyon sa maraming tao dahil hindi lamang niya nalampasan ang pisikal na sakit kundi nagpatuloy pa rin siyang mabuhay ng may pagmamahal at dedikasyon para sa kanyang pamilya. Number 4. Robert Evans. Si Robert Evans ay isang Amerikanong lalaking kilala sa hindi kapani-paniwala niyang kakayahang makaligtas sa dalawang magkahiwalay na malulubhang aksidente sa parehong araw. Noong 2008, habang siya ay nagbibisikleta sa kalsada ng Boulder, Colorado, isang kotse ang bumangga sa kanya na nagdulot ng malubhang pinsala at matinding pagkahilo sa kanya. Matapos ang aksidente, siya ay dinala sa ospital, ngunit nagpasya siyang maglakad pa uwi matapos ma-discharge sa kabila ng kanyang mga natamo. Sa hindi inaasahang pangyayari, habang naglalakad pa uwi sa dilim, siya ay muling nasangkot sa isa pang aksidente na kung saan nahagip siya ng isang tren habang tumatawid sa railway. Sa kabila ng nakamamatay na pinsala at mga sugat na natamo sa pangalawang insidente, muling nakaligtas si Evans na isang bagay na itinuturing na halos imposibleng mangyari. Samantala, ang mga doktor at nurse sa ospital na nag-asikaso kay Evans ay namangha sa kanyang kakayahang makaligtas sa dalawang magkasunod na aksidente na halos ilang oras lang ang agwat ng bawat aksidente. Kaya naman ang kanyang katawan ay sumailalim sa matagal na proseso ng paggaling at rehabilitasyon na nagtagal ng ilang buwan. Bagaman nakaranas siya ng matinding trauma sa katawan at isipan, pinili ni Evans na magpatuloy at bumalik sa normal niyang pamumuhay matapos ang mga pangyayari. Ang kwento ni Robert Evans ay naging isang simbolo ng hindi matitinag na lakas at pag-asa at nagpapakita ng kakayahan ng tao na muling bumangon kahit sa harap ng halos imposibleng mga pagsubok. Number 5. Vesna Vulovic. Si Vesna Vulovic ay isang Serbian flight attendant na nakilala sa buong mundo matapos makaligtas sa isang pambihirang trahedya na itinuturing na halos imposibleng mapagtagumpayan. Noong January 26, 1972, habang siya ay nagtatrabaho bilang flight attendant sa JAT Yugoslav Airlines Flight 367, ay sumabog ang eroplano sa ere habang nasa taas na 33,000 feet matapos itong pasabugin ng isang bomba sa himpapawid sa Czech Republic na dating Czechoslovakia. Ang pagsabog ay nagresulta sa pagkakahiwa-hiwalay ng eroplano at lahat ng sakay maliban kay Vesna ay nasawi. Si Vesna ay bumagsak kasama ang bahagi ng fuselage ng eroplano sa isang nagyayelong kagubatan na nakatulong sa kanya upang hindi malakas ang impact ng kanyang pagbagsak. Samantala, ayon sa mga eksperto, nakatulong din ang kanyang pagkakaipit sa isang food cart sa eroplano na siyang pumigil sa kanya na tuluyang maihagis palabas sa sasakyan at sinasabing ang yelo ang nakakuha ng malakas na impact. Samantala, si Vesna ay natagpuan ng isang lokal na magsasaka na agad na tumawag ng tulong at siya ay dinala sa ospital na may malubhang mga sugat kabilang ang nasirang skull, buto at paralyzed sa ibabang bahagi ng katawan. Sa kabila ng kanyang kritikal na kalagayan, si Vesna ay sumailalim sa matinding paggamot at rehabilitasyon sa tulong ng mga doktor at medisina ng panahong iyon. Paglipas ng ilang buwan, nagsimula bumalik ang kanyang lakas at kalaunan ay muling nakalakad, bagaman may natirang pangmatagalang epekto ang aksidente sa kanyang kalusugan.
Sa kabila ng trahedya, si Vesna ay nanatiling positibo at masiglang nagpapatuloy sa kanyang buhay at kinilala siya ng Guinness World Records bilang taong nakaligtas sa pinakamataas na pagbagsak ng walang parachute. Gayunpaman, hindi na siya bumalik sa pagiging flight attendant, ngunit naging simbolo siya ng tibay ng loob at kahangahangang determinasyon. Number 6. Mauro Prosperi. Si Mauro Prosperi ay isang Italian athlete na nakilala dahil sa kanyang hindi kapani-paniwalang kwento ng pagkaligtas matapos maligaw sa gitna ng Sahara Desert habang kasali sa Marathon des Sables noong 1994. Ang Marathon des Sables ay isang mahigpit na ultramarathon na kung saan ang mga contestants ay tumatakbo ng higit sa 250 kilometers sa malupit at matinding init ng disyerto ng Morocco. Sa ika-4 na araw ng kompetisyon, tinamaan ng isang malakas na sandstorm si Prosperi kaya't nahiwalay siya sa tamang ruta at siya ay napalayo ng 200 kilometers mula sa course at naiwang nag-iisa sa isa sa pinakamalupit na disyerto sa mundo nang walang sapat na pagkain at tubig. Para mabuhay, napilitan si Prosperi na gumawa ng mga matinding desisyon. Sinimulan niyang inumin ang kanyang sariling ihi upang maiwasan ang dehydration at kumain ng mga insekto at maliliit na hayop na natagpuan sa disyerto. Natagpuan din niya ang isang abandonadong mosque na kung saan siya nanirahan pansamantala at kumuha ng mga lizard at iba pang maliliit na hayop bilang pagkain. Sa puntong nawalan na siya ng pag-asa, tinangka niyang wakasan ng sariling buhay. Ngunit dahil sa matinding init at kawalan ng tubig sa kanyang katawan ay hindi siya nagtagumpay. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng tulong, naglakbay ng ilang araw at gabi sa disyerto hanggang sa makita siya ng isang nomadic tribe na nagbigay sa kanya ng tubig at pagkain bago siya na-turn over sa mga rescuers. Matapos ang 9 na araw na paglalakbay sa matinding init at walang pagkain, nakaligtas si Prosperi bagaman labis na nanghina at nawalan ng halos 18 kilos ng timbang. Sa kabila ng mapait at traumatikong karanasan, nagpatuloy si Prosperi sa buhay. Siya ay bumalik sa normal na pamumuhay at patuloy na lumahok sa iba pang matitinding paligsahan, dala ang mas malalim na lakas ng loob. Number 7. Anatoly Bugorsky. Si Anatoly Bugorsky ay isang Russian particle physicist na nagtrabaho sa Institute for High Energy Physics sa Protvino, Russia at kilala sa kanyang kakaibang kwento ng kaligtasan matapos makaranas ng isang aksidente na halos imposibleng mapagtagumpayan. Noong July 13, 1978, habang isinasagawa ang kanyang tungkulin sa Synchrotron U-70 Particle Accelerator, ang pinakamalaking particle accelerator sa Russia noong panahong yon, ay nagkaroon ng technical problem at sa kanyang pagsusumikap na isaayos ito, aksidenteng naidikit ang kanyang ulo sa mismong makina. Sa kasamaang palad, sa sandaling iyon, isang proton beam na may lakas na 76 gigaelectron volts ang tumagos sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo at lumabas sa kanyang kanang ilong. Sa isang iglap, nakita ni Bugorsky ang isang maliwanag na mas maliwanag pa sa araw. Ngunit hindi siya nakaramdam ng anumang sakit. Inasahan ng mga doktor na hindi magtatagal ang buhay ni Bugorsky dahil sa sobrang lakas ng radiation na pumasok sa kanyang utak na tinatayang umabot ito ng 200,000 rads na karaniwang nakamamatay sa ganitong antas ng exposure. Ngunit sa kabila ng lahat siya ay nakaligtas. Gayunpaman ang epekto ng insidente ay nagdulot ng paralyzed sa kaliwang bahagi ng kanyang muka at pagkawala ng pandinig sa kaliwang tenga. Ngunit ang kanang bahagi ng kanyang muka ay nanatiling normal na nagbigay sa kanya ng kakaibang hitsura dahil sa pagkakaroon ng half-paralyzed na ekspresyon. Nakaranas din siya ng matinding seizures, ngunit hindi dahilan ng aksidente upang tumigil siya sa kanyang profesional na buhay. Itinuloy ni Bugorsky ang kanyang pananaliksik sa physics at nanatiling aktibo sa kanyang karera. Bagaman naging mas tahimik ang kanyang buhay upang maiwasan ang sobrang atensyon mula sa publiko. Number 8. Greg Rasmussen. Si Greg Rasmussen ay isang British wildlife conservationist na kilala sa kanyang dedikasyon sa pagprotekta sa mga endangered species, lalo na ang mga African wild dogs sa Zimbabwe. Gayunpaman, noong 2003, siya ay nasangkot sa isang malagim na pagbagsak ng eroplano sa kagubatan ng Zimbabwe, na kung saan si Rasmussen ay lumilipad ng solo para sa kanyang misyon na obserbahan ng tirahan ng mga wild dogs mula sa himpapawid nang biglang mawalan ng kontrol ang kanyang maliit na eroplano, dahilan upang ito ay bumagsak sa isang liblib na bahagi ng bush. Sa kabila ng matinding pinsala sa kanyang katawan na kung saan nadurog ang kanyang mga binti at nagkaroon ng injury sa kanyang mga paa,
tuhod at balakang ay nanatili siyang nakamulat sa buong insidente. Sa kabila ng halos imposibleng kalagayan, nagawa ni Rasmussen na manatiling gising at naging mas maingat na halos hindi siya gumagalaw upang hindi na lumala pa ang kanyang mga sugat. Samantala, nagtagal ng ilang araw bago siya natagpuan ng rescue team dahil sa kanyang lokasyon sa liblib na bahagi ng kagubatan. Habang naghihintay ng tulong, siya ay nagtiis sa matinding sakit, gutom at uhaw na kanyang nilabanan dahil nais pa niyang mabuhay para maipagpatuloy ang kanyang advocacy. Matapos ang mahirap at masakit na operasyon at mahabang panahon ng rehabilitasyon, nakaligtas si Rasmussen, ngunit nag-iwan ng aksidente ng permanenteng mga epekto na nag-iwan ng mga deformity sa kanyang mga paa na nagbago sa kanyang kakayahang maglakad. Sa kabila ng mga hamon, nagpatuloy siya sa kanyang advokasya at nagtrabaho bilang tagapagtanggol ng mga wildlife, lalo na sa pagtatatag ng Painted Dog Conservation, na isang organisasyong nakatuon sa proteksyon ng mga endangered African wild dogs. Number 9, Carlos Rodriguez. Si Carlos Rodriguez na mas kilala sa tawag na Halfie, na isang tao na nakilala sa buong mundo dahil sa kanyang kakaibang pagkaligtas sa isang aksidente at dahil na rin sa kanyang itsura matapos ang isang matinding aksidente sa sasakyan na halos ikamatay niya. Noong siya ay teenager pa, nasangkot siya sa isang seryosong aksidente sa kotse kung saan nawalan siya ng kontrol habang lasing at naaksidente, na kung saan ang kanyang ulo ay ang natamaan ng malubha. Ang aksidente ay nagresulta sa matinding pinsala sa kanyang ulo at upang siya ay mailigtas, kinailangan ng mga doktor na tanggalin ang malaking bahagi ng kanyang skull sa itaas na bahagi ng kanyang ulo. Kaya naman makikita ang harapang bahagi ng kanyang ulo na tila wala na nagbibigay sa kanya ng hindi pangkaraniwang hitsura. Kaya naman ang kanyang pagkaligtas ay maaaring ituring na isang kababalaghan dahil sa napakabigat na pinsalang nangyari sa kanyang ulo na isang bagay na kadalasang nagre-resulta sa pagkamatay. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy si Rodriguez sa kanyang buhay at kalaunan ay ginamit ang kanyang karanasan bilang isang paraan upang magbigay babala sa iba. Samantala sa ilang interviews, ikinuwento niya ang kanyang naging mapait na karanasan bilang isang leksyon para sa mga kabataan tungkol sa panganib ng pagmamaneho ng lasing. Number 10, Frane Selak. Si Frane Selak ay isang Croatian na nakilala bilang pinakamaswerteng tao sa mundo matapos siyang makaligtas sa serye ng mga trahedyang halos itinuturing na mga imposibleng pangyayari. Unang nakaranas si Selak ng kamangha-manghang kaligtasan noong 1962 nang mahulog ang tren na kanyang sinasakyan sa isang nagyayelong ilog. 17 na tao ang namatay, ngunit nagawa niyang makalabas at siya ay nakaligtas sa malamig na tubig, ngunit nagdulot ito ng ilang sugat at bali sa katawan. Sa sumunod na taon, nakaligtas naman siya sa isang insidente sa eroplano na kung saan nagkaroon ng problema sa pintuan ng eroplano na naging sanhi ng pagbukas nito sa kalagitnaan ng biyahe. Si Selak ay nahulog mula sa eroplano nang walang parachute, ngunit sa hindi kapani-paniwalang pagkakataon, bumagsak siya sa isang tumpok ng palay, kaya't hindi malakas ang impact ng kanyang pagbagsak, kaya't siya'y muling nakaligtas. Sa sumunod na mga taon, patuloy na nakaranas si Selak ng mga trahedya, kabilang ang pagputok ng makina ng isang bus na kanyang sinasakyan na naging sanhi ng sunog, ngunit nagawa pa rin niyang makalabas ng buhay. Samantala, isang insidente rin ang kinasangkutan niya nang masunog ang kanyang sasakyan habang nagmamaneho, ngunit agad siyang nakalabas bago pa tuluyang lamunin ng apoy ang kotse. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi lamang simpleng swerte ang naging dahilan ng kanyang kaligtasan. Si Selak ay may matibay na determinasyon at mabilis na reaksyon sa bawat critical situation, at ito ang nakatulong sa kanya upang makaligtas. Samantala noong 2003, sa kabila ng mga trahedya, nanalo siya ng malaking premyo sa loto na siyang nagpatunay sa maraming tao ng kanyang himalang swerte. Ngunit matapos ang lahat ng mga karanasang ito, pinili niyang mamuhay ng simple, itinuring na ang bawat kaligtasan niya ay isang pangalawang pagkakataon sa buhay.